kapatid, ayan, umaga tayo. Maaga para doon sa ating trail. Namiss ka namin Tapos si Sir Boyong. Ayan po. Umaga, alas 5. Ready na kami. Nagpakarga lang ng fuel, diesel. Diesel naman lahat. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kahapon po, Sunday, nagpunta kami sa Santa Ines, diyan po sa Tanay, upang i-test drive po namin itong si Roadster, yung adventure ni Sir Boyong. At si Black Bull, hiniram ulit namin si Black Bull kay Sir Anton para naman subukan dito sa mga trail site diyan sa Santa Ines, sa Tanay. Doon kami madalas nagpupunta kapag tinetest namin yung endurance, yung tibay ng aming mga ginawang mga rigs. Ito nga po yung mga double wishbone na suspension na pinapataas namin yung mga sasakyan. Ginagawa naming off-road setup. Maga kaming umalis dito nung linggo ng madaling araw para naman sana makarating nga kami doon sa falls na lagi naming tinatarget na mapuntahan, yung kay Nabuan Falls. Kaso sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit maaga kami bumiyahe at nakarating kami sa Tanay ng maaga, meron pa ring mga naging problema. Kaya hindi po kami nakarating doon. Kasama namin si Kuya Samdel De Leon dito sa trail na to. Siya rin yung dating kasama namin noon na nasiraan ng clutch. Kasama rin si Kuya Jesse Alvarez ng Marangal Royal Eagles po diyan sa Taguig. At siyempre, yung aming bagong member of the family, si Kuya Boyong. Isa po siyang HPG. So yun nga po, sa kanya po si Roadster. Ngayon, hiniram ko din po si Black Bull para nga po matesting namin yung kanyang tibay. So si Black Bull po ay pag-aari po ni Kuya Anton. So hiniram namin siya, galing pa to ng Bulacan, ipinadala sa amin dito para masubukan nga namin, matest namin yung kanyang tibay, yung kanyang tatag, pati yung lakas ng kanyang makina dito po sa trail namin sa Santa Ines, Tanay, Rizal. Ang talagang layunin namin dito sa lakad namin na to ay para matesting po talaga itong tibay ng mga ginagawa naming rigs. Kasi po, kung hindi mo naman tetestingin to at maipadala na doon sa mga may-ari, hindi namin malalaman na matibay po pala yung mga gawa namin. So, yan po, si Kuya Jem Sandel, si Kuya Boyong, Sir Boyong, at yung nga, si Black Bull na kay Sir Anton, dinala po namin dyan. Ito po ay isang panibagong hamon sa amin. Dahil kung masisiraan kami dyan sa lugar na yan, unang-una, walang signal, walang kuryente, wala lahat. Siyempre, kung wala kaming kasamang mga mekaniko, magkakaproblema kami. Kaya kasama rin po namin yung mga mekaniko namin dito, pati yung aming mga fabricators. Sa tuwing ginagawa namin ito, mga kapatid, ito po ay pinaghahandaan namin. Bumibili na rin ako ng mga piyesang pwedeng masira. Para kung ano't ano man ang mangyari, dala ko na yung mga piyesa. So siyempre, kung masira man yung mga sasakyan na to, lahat po ay sagot ko yung gastos nito. Pati yung mga mekaniko po namin, hindi po ito libre, may bayad po sila. Sa bawat trail namin, mga kapatid, inihahanda ko ang sarili ko sa malaking gastos at malaking responsibility. Kasi pwedeng mag-overheat, pwedeng magka-problema yung mga pang-ilalim niya, lahat-lahat yan. Pwedeng madisgrasya kami. Pero yun nga po, dahil ako naman po ang gumawa ng mga sasakyan na to, so handa po tayo sa mga gastos niyan. Kung malalampasan namin itong mga pagsubok na ito, o itong test dito sa mga sasakyan namin, lalo pa po namin pinagbubuti yung mga susunod naming mga trabaho. So ibig sabihin, itong mga ina-upgrade namin ng mga off-road setup na to, tested na po namin talaga ito. So mga additional na setup ang ilalagay namin at masisiguro po namin sa inyo na talagang ito ay matitibay at matatag. Lahat naman po ng mga sineset-up namin na ito, mga kapatid, dumadaan din to sa aming pag-tune up, pati na yung mga makina. Ina-adjust po namin lahat yan at inaayos namin lahat bago kami sumalang diyan sa aming trail, diyan sa Santa Ines, sa may Tanay, Rizal. Kung lakas ang pag-uusapan, hindi magpapatalo ang mga gawang autoruns. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung bakit? Dahil bago po kami sumalang diyan sa mga trail namin, sa mga testing namin ng mga rigs na ginagawa namin, yung mga off-road setup na yan, ay ina-adjust muna namin yung lahat na dapat i-adjust. Itinotono yung lahat ng dapat itono. So ano po yun? Nagka-calibrate na rin po ako ng mga injectors. At kung kinakailangan na i-overhaul namin yung mga injection pump, ino-overhaul na rin namin. Siyempre,
Hindi rin namin kakalimutan yung cooling system. Dahil kapag po nagte-trail, talagang galit ang makina, mataas ang RPM. Kung may problema ang ating mga cooling system, lalong-lalo na kung barado na yung mga radiators or may problema ang ating water pump or sira yung ating clutch fan, yung mga aux fan, yung mga radiator fans na yan, hindi po pwedeng gamitin sa trail yan. So hindi ko naman isasabak yung mga rigs or yung mga off-road setup na to na isabak sa trail kung may nakikita kaming problema. Kaya nga po, ang naging paghahanda namin dito medyo mahaba-haba rin. Mga 1 linggo naming ipinrepair itong mga sasakyan na to bago namin subukan muli dito sa trail. Yung sasakyan po ni Kuya Samdel De Leon, nung nakaraang trail namin, yan ay nasiraan ng secondary clutch. Kasi hindi yan duman sa aming paghahanda. Maaga pa si Kuya Samdel na ang nag-ayos ng kanyang rig, yung kanyang Isuzu na yan, yung crosswind. Ngayon, itong kay Kuya Anton, si Black Bull at si Kuya Boyong naman, yung kanyang Roadster, ay naka-ready na yan. 1 linggo bago dumating itong aming trail ay inayos namin yan. At yun naman nga si Roadster, kaalis-alis lang yan dito sa aming shop. Katatapos lang namin gawin. So yun po mga kapatid, nagsimula kami, bumiyahe kami mula dito sa Antipolo. Nagkita-kita muna kami dyan sa Shell, sa Buso-Buso. Makikita nyo po yung takbo namin, mabibilis din. Kasi ito po mga sasakyan namin, hindi naman to nakadesign lang sa off-road. Kaya yan, makikita nyo po kung gaano kaganda at gaano ka-stable din ng mga ride nito. Hindi kayo matatakot na i-drive to sa zigzag dahil kayang-kaya po yan ng aming mga ginawang mga sasakyan. Kasi nga po, unang-una, ito po ay mga naka-rack and pinion na rin itong mga sasakyan na ito. Napaka-importante din po mga kapatid, yun nga, nililinis na namin yung mga injectors nito. Kung may depektibong nozzle, inaayos na rin namin yan, pinapalitan na rin namin. Ngayon, kung hindi maganda ang buga ng mga injectors niyan, maaaring mag-low power yung mga sasakyan or maging mausok naman. Kaya lahat po yan ay inaayos na namin bago kami sumalang dyan sa mga trail na ginagawa namin. Yun nga, test of tibay at lakas. Siyempre mga kapatid, yung mga rigs namin, makikita nyo, may steel bumper na siya, malaki na yung mga gulong niya. Tapos nilalagyan din namin yan ng mga bakal doon sa likod, steel bumper sa likod, may lagayan din kami ng spare tire. May mga roof racks na rin yan tulad yung kay Kuya Jen Sandel. Yung sa akin, tinanggal ko dahil may nakakursanada, binili. Ngayon, yung kaya Black Bull, merong roof racks yan. So, ang ibig ko lang sabihin dito mga kapatid, mabibigat talaga. Mabigat ang kargada nitong mga sasakyan na ito at malalaki pa ang gulong. Yun lang stepboard nito, puro solid na bakal din. So, ano ang magiging epekto noon doon sa ating rig? So, syempre, mahihirapan din siya ng konti. Kaya, kung hindi mo rin i-adjust, yung adjustment ng buga ng krudo, yung pasok ng krudo sa ating mga injectors, hihina yan. Kaya nga po, since manual naman itong crosswind saka itong adventure, ina-adjust na rin po namin yung governor, yung pasok ng fuel. Medyo inire-reach natin ng konti. Kaunting-kaunti lang naman para kayanin niya talaga yung mga karga niya. Kasi kung mapapansin niyo po, itong mga rigs na yan na ginamit namin dito sa trail namin, mabigat na nga yung body, dahil sa dami ng mga ikinarga namin, steel bumper, pati yung mga bakal na yan, mga stepboard, tapos puno pa ng sakay. Mantakin nyo po yun. Tapos dala pa namin lahat yung mga tools namin. Siyempre, hindi niya yan basta-basta kakayanin dahil itong mga sasakyan na to, iyang crosswind, iyang adventure, sa totoo lang, ito'y pinambiyabiyahin naman talaga dito ng mga UB Express nung araw. Kasi yan yung ginagamit pa. So ito ay naglalaman ng 10 katao. Kung tutuusin, kayang-kaya niya po yung design namin, yung mga rigs namin. Dahil hindi naman siguro magiging katumbas ng 10 tao, yung malalaking gulong na yan at yung mga steel bumper na yan. So talagang kayang-kaya naman yan ng mga 2.5 engine po na yan ng crosswind at ng adventure. Puno ng karga yan. So puno ng tao yan. Mabilis pa rin tumatakbo. Yun po ang kagandahan kapag naman po nga itong ating mga off-road setup natin ay nire-regear na rin. Kaya po kayang-kaya niya kahit na bundok yung pinuntahan namin, kahit na dumaan kami sa maraming mga putik na yan, kayang-kaya po dahil naka-regear na po tayo. Sakto po yung ratio na ginagamit natin doon sa laki ng gulong na inilagay din natin dito sa mga setup na ito. At dahil nga po sa nagpalit na tayo ng malalaking gulong, ang crosswind po, siguro kung babasihan natin yung outer diameter ng stock niya, nasa around 28 inches lang yung outside diameter ng gulong.
So ngayon, nilakihan namin ang mga gulong na ito dahil nga siyempre kung lulusong ka sa tubig, maliit ang gulong mo, aabutin ng flooring, aabutin ng transmission mo. So kaya po tayo naglaki ng gulong. So ang nakalagay na po dito ay 33 inches, samantalang galing sa 28 inches. So ang mangyayari nun, dahil so lumaki ang gulong mo, magiging high speed ngayon yung gulong mo. Pag ikinabit mo sa mga stock na crosswind yan, hirap yan sa arangkada at hirap din yan sa mga paakyat. So talaga mamimremera ka. So ang solusyon doon, kung naglaki ka ng gulong, may computation tayo dyan doon sa mga nakaraan nating vlogs, no? Magre-regear ka rin. Ilo-low speed mo yung iyong differential. Kaya kung si crosswind, ang kanyang stock na differential ratio ay 4.1, doon sa 28 inches na outer diameter ng kanyang gulong, doon sa stock niya, ang mangyayari po dito, nung ginawa ko po 33 yung gulong, nilagyan ko naman po ito ng 4.8 ratio na regear. Pinalitan ko po yung differential, yung bungo. Kasi may nabibili naman po niyan yung mga bungo na galing sa Fuego, galing sa Fargo, galing sa D-Max. Yun nga lang, pagka sa D-Max po, pinapalitan ko yung buong differential. So, ganun din naman po yung ginawa ko po sa Adventure. Ang stock ratio po niya, 4.6. Ngayon, ang gulong nun, mga around 27 lang yung outer diameter nun, 27, 28. Kasi mali talaga ang gulong ng Adventure eh. Nung pinalitan ko ng 33 na gulong, itong Adventure, dahil nga sinet up na natin, ginawa na nating higante, ginawa nating off-road setup, papalitan ko ngayon yung kanyang bungo, i-re-gear ko siya. Palit ng bungo hindi yung gear lang, sorry po sa term. Palit po ako ng bungo na 4.8. Yung 4.8 po, iyan po yung ratio din naman ng mga 4x4 na Pajero, yung Pajero 1, Pajero 2 at yung Pajero 3. Ang ginawa naman natin, yan ang kinuha nating differential, inilipat natin dito sa Adventure. Pero ito po, palit po ng buong differential. Kasi nga po si Adventure, ang original niya ay 5 stud lang. Samantalang si Pajero ay 6 studs. So ngayon, yung 6 studs na yan na buong differential, yan po yung ililipat ko dito sa Adventure. Kaya nga po yung mga sineset up po namin na mga off-road setup na Adventure, yan po lahat ay naka 6 studs na. At ito po ay naka double wishbone suspension na din. Samantalang ang Adventure po kasi ay lang siya, single. Yung kanyang lower suspension arm, single lang po yun. So dito sa mga dinidevelop naming mga rigs na ito, mga kapatid, double wishbone na po yung ginagamit namin dito sa Adventure. At yun nga po, nire-regear na po namin. Tandaan po natin mga kapatid, ito pong Adventure ay ginamit din yung pambiyahe ng UB Express. Hanggang ngayon, may natitira pa dyan. Ngayon, sinasakyan niya ng 10 tao kasama driver, ang alam ko. Or pwedeng pang-11 yung driver pagka talagang pinuno mo. Ngayon, mga kapatid, yung mga tao na yun, hindi natin alam kung yun ay maliit o malaki. Di ba? Minsan, puro malalaki pa yung sakay nung, kaya lang masikip na pag sa Adventure. Pero kay Crosswind, medyo maluwag pa. Ngayon, mga kapatid, yung bigat na yon, kung yan ay bumabiyahe ng Antipolo Cubao, umaakyat yan dito sa Antipolo, kayang-kaya ng Adventure yan. Kaya po, yung mga dinidevelop naming mga rigs na yan, kung yan man ay napalitan namin ng malaking gulong, tapos nag-regear kami, nagpalit kami ng ratio, kung yan man ay nilagyan namin ng mga steel bumper, ang mga steel bumper po namin, 2 mm lang po yung ginagamit naming mga plates dyan. Hindi po siya ganun kabigat ng mga original na nabibili. Ngayon mga kapatid, 2.5 liter po ang mga ito. Malakas din po talaga yung mga makina nito. Yun nga lang, mano-mano mo to ikokondisyon. No? Kung halimbawa, ginagamit mo lang to na service mo na personal, wag mo nang pakialaman yung default na settings niyan. Sakto na yun sa'yo. Pero kung gagamitin mo tong pampasada, kailangan mo mag-adjust talaga ng konti dahil mabibigatan yan kung puno ng tao. Ngayon, kung gagamitin mo rin ganitong pang off-road, magdadagdag ka pa rin ng konti para naman mas malakas po siya. Ganun lang po kasimple yun. Yun nga lang mano-mano. Hindi katulad ng mga Euro 4 na version ng mga sasakyan na to. Halimbawa, kung Euro 4 na Pajero na or Euro 4 na Montero na, sa Isuzu naman, yung mga D-Max na yan, yung mga MUX na yan, mga Euro 4 na, siyempre automatic na yun. Wala ka nang i-adjust doon. Kaya nga po, may mga nagko-comments doon sa mga naunang vlogs po natin na sabi niya, naku, hindi makakatakbo yan. Kahit 100, hindi niya nang kaya pag nasa highway. Nagkakamali po kayo doon. Mabibilis pa rin po itong mga sasakyan natin. Tatandaan nyo po, kapag naglaki ka ng gulong, ang ibig sabihin nun, nag-high speed yun. Parang bata yan, na yung isang hakbang ng bata, ganito lang, yung isang hakbang ng matanda, eto naman.
So pareha silang umiisang hakbang pero malayo ang nararating nitong malaki ang gulong, nitong matanda kaysa doon sa bata. Yun nga lang, mas maliksi yung bata, di ba? So para makuha mo naman yung liksi ng bata, yun nga, papalit ka na ng ratio. Yung maraming ikot ng makina mo, ito naman hindi pa kagad umiikot, no? Dahan-dahan pa lang siya umiikot para makuha mo rin yung lakas niya. So, yung magpapalit ka po ng ratio, ang nagiging powerful naman yung arangkada mo, pati yung akyat mo. Halimbawa po, eto na, nagpa-set up na po kayo sa amin at gusto nyong magkaroon ng katulad nitong si Black Bull, katulad nitong si Roadster, katulad nung kay Kuya Jem Samdel de Leon, gusto nyong magkaroon ng ganyang setup. Mga kapatid, tandaan nyo po, medyo kakain to ng konting krudo. Hindi yan katulad nung stock mo. Siyempre, yung stock mo, mas matipid yan. Kasi dito, kapag ginamit mo na yung mga setup na to, yung mga rigs na to, siyempre, para kang palaging may sakay na 6 na tao. Unlike yung stock mo na kayo lang dalawang mag-asawa ang sakay, siyempre, mas magaan yon. So dito, parang palagi kang may sakay na 6 na tao every time na ginagamit mo. Pero siyempre, iba naman ang itsura nito. Maraming purpose to. Pwede mong gamitin sa halimbawa, nagkaroon ng mga sakuna, nagkaroon ng mga baha, magagamit mo yan. At kung halimbawa doon sa area mo, talagang may bahana, ikaw lang ang makakagala, ikaw lang ang makakalabas at gagamitin mo yung mga setup na to. At siyempre, iba pa rin naman yung meron kang ganitong mga sasakyan. Na kung gusto mong mag-trail, gusto mo pumunta diyan sa Tanay, gusto mong pumunta sa Mapanwepe, marami pa po mga trail site diyan sa DRT. Marami kayong pwedeng puntahan kung kayo ay merong ganitong mga sasakyan. Ngayon, pag-uusapan natin, magkano? Mga kapatid, itong mga crosswind na nakikita nyo, itong mga adventure na nakikita nyo na ito, mga kapatid, ang medyo mahal lang dito yung kay Kuya Boyong dahil modelo pa yan. Kaya siya naging mahal. Pero kahit na lumang modelo ang gagawin natin na adventure na nagkakahalaga ng mga 250,000 pesos. Si crosswind din na ganun ang halaga na 250,000 pesos. Dodoblihin mo lang yun, meron ka ng isang magandang off-road setup na ginagawa namin na katulad nito. Sa totoo lang, ang nagpamahal lang doon ay yung gulong at yung mags. Umaabot yan ng mga 60,000 pesos. Pero yung setup namin na to na naka-steel bumper, double wishbone sa harap, tapos sa 6 studs na yan, yun na nga, pati yung likod natin, naka-LSD na yan, palit na yung naka-rigger na yan, meron ka na rin kabitan ng spare tire, meron ka na rin stepboard, lahat po yan ay yun nga, pasok ka po doon sa 250,000 na setup na yon kasama na yung mga gulong, mga 33 na gulong. So, yun po yung magiging halaga ng isang magandang off-road setup mo. Ito po yung mga nakikita nyo na yan. Ang maganda lang dito mga kapatid, itong mga sasakyan na nakikita nyo, kung meron talaga kayong extra pera at gusto nyong makasama, gusto nyong mag-relax, mag-unwind dito sa mga pinuntahan namin na yan sa Tanay Rizal, ang gaganda ng mga lugar na yan, kasama nyo ang inyong pamilya, magagamit nyo po ito. Ito si Black Bull, gawang autorans. Tapos ito yung Pajero ko, 4x4. So siyempre, hindi pwedeng hindi makakasama dito sa aming Tanay Trail. Itong yung crosswind ni Kuya Jem Samdel de Leon. Ayan. At ito kasi kumpleto talaga setup nito eh. May awning tent, lahat kumpleto. Matangkad din. Pagod daw kasi. Layo nung nilakad namin. So ayan. Mga kapatid, hindi kasi maganda yung klima rito kaya hindi na kami nakapunta dun sa falls. Talagang sobrang putik at nahukay. Kapag ka pinilit mo, hindi ka mababaon sa putik. Kung hindi, mahuhulog ka sa bangin. Dahil nagka-problema yung mga trail mismo. Talagang nahukay sa tindi ng pag-ulan dito. So ito naman yung Pajero ni Kuya Jesse. Ayan. Tapos syempre ito yung sariling atin. Ito yung ating 4x4 na XT na crosswind. XT lang po yan. Pero 4x4. At kasama ko rin po ito si Roadster. Ito po yung Mitsubishi na adventure na ginawa natin. Ayan, matangkad po yan. Ayan mga kapatid. So ito po ako. Ayan. Ayan Ang ganda naman talaga nitong sasakyan ni Kuya Samdel. Crosswind lang po ito Ayan, tingnan nyo mga kapatid. Kung bibili ka po ng Jimny na worth 900,000.
Magkano ba gym ni Kuya Sandel? Yung patawag dito yung mababang variant, nasa 1.2 yata. 1.2. Tapos yung top of the line, Oo. 1.4, 1.5. 1.4, 4x4 na yun. Mm. Yung sa tingin mo, yung dapat nadadaanan natin kanina, kaya ba ni Jim yun? Kung stock na mababa, hindi. Ah. Dapat minimum 2 inches lift. Oo. Magkano 2 inches lift? Sabi natin, tawag dito. Old man emo. Hinigal ka rin. Hindi, yung nakita mo kanina, hindi tayo pinayagan nung tourist guide natin na makapasok sa, Kinabuan Falls ba yun? Oh. Hindi talaga tayo pinayagan dahil sobrang lalim na nung mga hukay ng kalsada. Ang lalaki na nitong mga dala natin sa sakyan. Bakit si Jim, di ba, kung sakaling sila ang kakayanin ba nila yun? At saka yung gitna kasi taas na eh. Ang taas na, sasayad na talaga yung differential, no? Hindi na talaga makakaabante. Kahit anong gawin mong magaling kang driver, sabi nga nung guide natin doon, ang pwede na lang dumaan doon yung mga jeep nila ron eh. Ano ba yung nakalagay sa gulong nila? Mga tire chain. Oo, meron ng kadena. So ngayon, magkano ang bili mo dito, Kuya Sandel, nung hindi mo pa sineset up? Nasa 200. 200. Magkano nagastos mo sa setup? Okay na. Sige, sabi mo, magkano? Kasi ito naman ang pinakamagandang na setup natin eh. Kasi mags ko pa lang, Japan Surplus, set of 4, 100 na eh. Okay, so Anim na 300. Mga nasa 120. Oo, 320. Oo. Tapos yung ARB na awning tent. Halika, pakita. Ito, alin yung ARB awning tent? Ayan. Yung ARB na awning tent. Oo. 35 yata. Ako 34 kasama yung 34. bracket. So 354. Tama. Okay. So, yun pa, yung nandito sa harap mo. O yun, yung... Kasi original din tong steel bumper mo eh. ito yung mga sinuunang ARB na bumper. Alam ko ano to eh. Kung Toyota yata, tapos kinonvert lang namin ng putol. Na-convert na lang, dito. Presyo na ito, mga nasa 50-60. So magkano na tayo kanina? 334. So nasa 400 na. 400, sabihin na natin 400. Hella na hella na fog lamps. Nasa ano to eh, 7 each. So kasama yon pati roof rack mo. Roof rack. Siguro mga nasa 600, makina pa pala. Makina. Hindi, nag-upgrade ka. Hindi, halimbawa, hindi ka nag-upgrade. Kasi ako, di ako nag-upgrade eh. Halimbawa, so mga 600, no? Mga ganun, more or less. 600. Plus na yung leaf eh. Compare mo naman to doon sa Hindi nila kakayanin yung ginawa natin kanina. Naka-LSD pa to. LSD. Di ba? Tapos naka-double wishbone. Yun naman yung setup ni Autorans. So nakarating kami dito, walang naging problema. Ngayon, babalik na kami. Kasi it's a failure talaga. Ayaw talaga tayo. Ayaw talaga. Ito lang yan. Umaambo na naman. Sabi ko, sa susunod, sana tayo. Mapanuepe. Pero baka naman ibebenta mo to eh. Hindi na. Ayoko makita na iba gumagamit eh. Ayun na nga eh. Ayun na nga, tulad nun, no? Si Sir Boyong, yung bago nating kasama. Ano ba, sabihin na natin, HPG nga yan eh. Kaya kung natatakot kayo mag-setup, siya nga, hindi siya natakot eh. Diba kasi, hindi mo naman siya ipangyayabang, hindi mo siya isinet up para ipagpasikat mo lang. So may purpose to, halimbawa bumaha sa isang lugar nyo, kailangan mo mag-rescue. Di ba sir? Opo sir. Halimbawa sa isang lugar nyo, anong magagamit ba natin yung maliliit na nasasakyan? Hindi natin magagamit. Kaya nga yung huling bagyo nung 2022. Yun, naglibot-libot ako sa Balagtas, Bukawi. Sabi ko, saka yung mga gusto sumakay, sumabit. Kasi yung gabewang eh. Siyempre, yung mga hindi makadaan, yung mga pampasadang jeep, may mga namalengke. Okay. Sabit po kayo. Hanggang saan kayo pwede bumaba. Saka kung bibili ka ng worth na magkano ba ang ngayon, yung 4x4 na, yung bago mo, magkano bili mo doon, yung Ford mo? 1.7 yung Ranger. Kaya nga hindi ko ginagawa. Ikaw ba sir, yung 1.7, ilulusong mo sa baha? Aba, syempre sir, hindi. Makihinayang ka ron. Makihinayang ka ron. Isesave mo ba yung kapitbahay mo? Pero ang kagandahan lang nun, kung meron ka mga ganito talaga naman tested, engine, mga pangilalim, di ba? Tapos Sira ngayon, na yung kaha, buo pa rin yung makina, pangilalim. ang matindi nito, nag-enjoy tayo ngayon kahit na medyo, Yes sir. tignan mo naman yung lugar na pinuntahan namin, Ayan, Napakaganda ng lugar. Tapos yung mga bata, lalaro.
So, ayan. Sir, first time mong ginamit si Roadster sa ganito, na nibago ka ba? Although first time sir, pero best experience sir. Best experience. Grabe yung mga dinaanan kanina, no? Dinaan nating mga terrain, So, hard trail, pero kinaya ni Roadster. Nagulat ako yung namatayan ka pa doon sa ilog eh. Sobrang worth it sir. Ah, Sobrang worth it ng pagkaka-setup ni next Roadster. week na ulit kagad. Autorans. ayan, si Kuya Jesse, yung Pajero, hindi mo talaga pwedeng itapon si Pajero eh. Hindi mo talagang napaka-reliable eh. Ito yung 6 doors, 5 doors. Ando naman yung 3 doors, ayun eh. Meron kaming 3 doors doon. Saka si Black Bull, pinahiram ni Sir Anton. Sir Anton, hanapan ko ng babaeng kambing, yung binigay mo sa akin lalaking kambing. Marami pa tayong dadaanan kasi nandito tayo sa dulo. Kung sakali naman na magkaroon ng problema, mga kapatid, kasama ko yung aking team eh. Hindi kami lumalabas nang hindi kasama yung team natin. Kompleto. Kompleto. May mga spare parts. Meron din bumili. Alam mo bang nagbaon ako ng Shopting brand new, 4. Oh, 2 upper, 2 lower. Nagbaon ako, order ako kay Pasay Jet ko. Ayan. Sure, no? Kasi nakaraan, yung ni-rescue ko sa Bataan, yun ang naputol eh. Si ano? Pangalan nito, yung taga Bataan. Yun. So yun yung naputol, wala kaming, nagdala ko kasi alam ko putol na. So ayun. Oh, Kuya Jesse. Saan tayo susunod? Papagwepe. Overnight na dapat. Oo. Mga kapatid, yung pag-alis namin dito, isang panibagong hamon na naman yan kasi wala naman kaming dadaanan na magandang daan. Di ba? Wala tayong dadaanan. Actually, baka medyo mas compare sa kanila dahil medyo lumakas yung naging ulambon eh. Ulambon. Pero mukhang mas mataas ang tubig ngayon. Kasi umulan. Lakas na ng agos dun eh. Oo. So yun ang gusto natin eh, yung umabot sa taas ng tubig. Mga tipon dito. Hanggang dito wala eh. Ayan, umabot sa chassis ang tubig. Pero yung plus flood nakakatakot dito, marami nang namatay. Talagang ano rin ka. Hindi mo bebenta yan ha. Hindi na. O mga kapatid, baka merong gustong bumili sa inyo, 500 na lang daw. Biro na. Maraming bibili niyan. Hindi, kaya lang ako nagkaganon kasi nadismaya ako. May pinuntahan kami nun. Hindi ako pinapasok. Sabi dapat 4x4 lang. Pagka, diba, yung Toyota, meron kang catalog. Meron kang dealer's option na may kasama siyang tire chain. Pwede mo siyang bilhin. Kasi nga, dahil sa snow, syempre, dagdag kapit. Yun ang talagang 4x4 ang sa mga Pero pinaka the best, maglagay ka na lang ng winch. Kahit naman 4x4 ka, pag lumubog na lahat yung gulong mo doon sa putik doon, wala na. Pero kung may winch ka, may hila sa'yo. Hihilahin ka talaga. Yun ang pinaka the best. Kung totoo sensor, kaya naman eh. No? Kaya. Oo. Ang worry lang nung mga nandun, baka walang tumulong sa atin pag talaga nagka-problema. Oo, kasi pagbalik natin tapos malakas yung ulan. Yun yung worry nila. Siguro may mga nangyari na rin na gano'n na hindi natulungan. Pero kung lahat tayo naka-winch, kanya-kanyang hila lang yun. Pasalamat ka na kay yung may-ari nito. Ay, sir. Sir Caldas, maraming salamat po. Libre ba? Hindi. Business. Pagbalik. Pero discounted ka naman eh. Discounted po. Wala kang binigay na discounted yan. Ayo, sir. Bye-bye, Sir Boyong. Thank you, sir. Shoutout na lang sa lahat. Mga kapatid, itong mga gawa ni Autorans, matibay na mura pa. Hindi po mahal ang mga pyesa nito. Kapag daraan sa harapan ninyo itong mga gawa namin dito sa Autorans, talagang mapapawaw ka. Kasi ito po ay hindi lang diyan sa trail site mo gagamitin. Hindi lang po doon sa mga liblib na lugar, hindi lang sa farm. Kahit ito po ay gamitin mo diyan sa syudad, talaga namang marami po ang namamangha dahil po maganda ang aming mga gawa. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at sana po kung maglilibang kayo sa inyong mga sasakyan at gusto nyong pagandahin ang inyong mga sasakyan, huwag nyo po kaming makakalimutan. Magandang gabi po sa inyong lahat.